Mga kababayan, nabulabog itong Senado at saka ibang mga kritiko ni Senator Bato kung saan siya napunta. Dahil simula noong nakaraang buwan, magtatatlong linggo na mga kaibigan. Simula noong pumutok itong isyo na warrant of arrest na ibinunyag ni Ombudsman Boying Remulla ay hindi na nag-report o hindi na sumipot ito si Senator Bato sa Senado, mga kababayan. Ngayon, maraming nagtanong kung ano na ang kalagayan niya ngayon at maapektuhan ba yung mga benepisyo niya na tinatanggap niya sa naaayon sa batas, mga kababayan. Si Senador Bato ay tumatanggap ito ng nasa salary grade 31 ito Senador, tumatanggap ito ng tumataginting na 293,191 pesos hanggang 334,059. Ito yung current DBM guidelines So hindi pala ito fix yung tinatanggap ng mga senador. Depende sa guidelines ng Department of Budget and Management. So mga kababayan, tumataginting na 293,000 hanggang 334,000 ang isang buwan ni Senator Bato. At katatanggap lang yata din ito ng year-end bonus, mga kababayan. Ang year-end bonus niya is 298,191 pesos. Ang tanong, patuloy ba niyang tinatamasa itong mga benepisyo na to kahit hindi na siya sumisipot sa Senado? Patuloy, mga kababayan. Wala sa batas na no work, no pay. Hindi applicable ang no work, no pay sa mga halal na mga opisyal sa gobyerno. Kagaya ni Senator Bato na halal siya bilang isang senador ng bansang Pilipinas. So, hindi applicable ang no work, no pay. Kahit na hindi siya sumipot sa Senado, binabayaran pa rin siya ng kabuuang sahod niya buwan-buwan. So ngayon, ang mga kritiko, musok itong mga tumbong nito, mga kritiko na nag-iingay sila dahil hindi daw katanggap-tanggap at hindi daw magandang ihemplo ang ginawa ni Senator Bato. Dahil isa siyang pasahuran ng taong bayan. Totoo naman. Ang kasagutan kasi dito, mga kababayan, ay ang seguridad ni Senator Bato. Kasi sa tingin ko nito, mga kababayan, nakatanggap na ito ng tip na mayroon na talagang legit na warrant of arrest laban sa kanya galing sa ICC, mga kababayan. Kasi kung wala, hindi ito magtatago si Senator Bato. Malamang sa malamang may natanggap na tong tip na mayroon na siyang legit na warrant of arrest. Kasi nung una, nakakatulong din kay Senator Bato itong kadaldalan ni Ombudsman Boying, mga kababayan. Kasi nung nagpalabas si Ombudsman Boying Remulla ng unofficial warrant of arrest laban kay Senator Bato, nakapaghanda na sila, ang kampo ni Senator Bato, nag-file agad ng temporary restraining order sa Supreme Court. Sa katunayan, binibigyan na ng 10 days to explain si Ombudsman Boying. At isa pa, ang gusto ng kampo ni Senator Bato na ipalabas ni Ombudsman Boying ang sinabi niya na unofficial warrant of arrest, which is dininay ng Supreme Court. Hindi na pinayagan ng Supreme Court na
ipalabas pa yung sinasabi ni Ombudsman Boying na unofficial warrant of arrest. Sabi ni Senator Ping Pabiro, galingan mo yung pagtago mo. Galingan mo pa kaysa sa akin. So, ibig sabihin, para talagang may official warrant of arrest na kasi si Senator Ping dating nagtago din sa batas yan eh. Pati ito yun si sa dating Senador Gringo Nasan. Yan sila, ng mga fugitive yan sila noong araw. At nagtatago sa batas yan. Ito na, ngayon si Senator Bato na naman. Ang kaibahan dito kay Senator Bato is, ICC ang nagpapahuli sa kanya, hindi yung batas natin sa Pilipinas. Ganon kalupit ang itong kay Senator Bato ngayon. Sino ba ang pwedeng maghabla nito? At paano ba magiging liable or paano itigil itong pagtanggap ni Senator Bato ng buwan ng sahod? Ayon sa batas mga kababayan, kahit sino, any legal age at Filipino citizen ang pwedeng magsampa ng or maghabla ng complaint laban kay Senator Bato sa Senate Committee on Ethics. So mag-file ng formal complaint laban kay Senator Bato, dalhin doon sa Ethics Committee ng Senado. So ibabalangkas ito ng Senado, depende sa bigat ng asunto. Kung halimbawa ay hindi makatarungan, kasi papagawain ito si Senator Bato ng excuse letter eh. Submit ito ng excuse letter kung bakit hindi siya sumipot ng mga ganong kahabang panahon. Babalangkasin ito ng Committee on Ethics sa Senado. Lahat ng senador kailangan makakuha ng 2/3 votes para ma-convict si Senator Bato. Depende sa bigat ng nagawang violation. Kung halimbawa ay excusable naman, nasa pinakamahaba yung 6 months suspension. Pero kung hindi ka tanggap-tanggap yung paliwanag at talaga namang kailangan na talaga siyang tanggalin, ito tinatawag na expulsion, tatanggalin siya sa pamamagitan ng 2/3 votes ng sitting senators. Galingan mo, Senator Bato, yung pagtatago mo. At magpapasalamat ka kay Ombudsman Boying dahil sa kadaldalan niya, nakapaghanda ka.